Invite ko na po kayo sa atin pong teksto sa umagang ito para sa atin pong bubulayin na salita ng Diyos. Ang passage po na to ay tinatalakay natin in series at lundag po tayo sa talatang 11 hanggang 27 ng Aklat ni Santiago, Kabanatang 1. James 1:19 to 27. Kung naroon na po kayo, pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog po muna. Sabi dito, talatang 11 na may segment title na Pakikinig at Pagsasagawa. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayanang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ni numan na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ang matukso po ng dyablo ay lubhang napakaseryosong karanasan sa buhay. A painful experience, nakaka-disappoint, may inconveniences tayo pagka tayo napagtagumpayan ng dyablo sa ating buhay. Just like Eve, di po ba? Na-deceive ng serpent, ng devil, ni Satan sa paradise. Pero sa ating passage ay mapapansin natin ang isang emphasis na nagsasabing may mas seryosong bagay aside from the deception of the devil sa buhay ng mga mananampalataya. And that is self-deception. Pakisabi nga po natin, self-deception. Yung malinlang tayo ng dyablo ay isang seryosong bagay, pero mas seryosong bagay yung ang nanlinlang sa ating sarili ay tayo mismo. Tayo na luminlang, dumaya sa ating mga sarili. So may mga tao pong ganyan na nagkiklaim na sila ay ligtas, sa langit mapupunta, pero sa totoo lang hindi. Karanasan natin yan sa marami nating paghayo outside. Pagka meron po tayo nakakausap at tinanong natin, saan ba sa palagay mo ikaw mapupunta pagka ikaw ay binawian ng buhay ngayon? And immediately, a lot of people would say, sa langit ako mapupunta. Bakit? Dahil mabait naman ako. Dahil relihiyoso ako. Dahil ako ay magalang. Ako ay matulungin. And a lot of good works ay sinasabi nila para sabihin sila ay sa langit mapupunta. May tao pa nga nagsasabing, sa langit tsaka ako mapupunta. Dahil lahat ng relihiyon pinasok ko. Lahat ng klase ng pananampalataya nasa akin. Kaya ako ay sa langit mapupunta. Pero sa totoo lang, hindi lang nila alam, akala lang nila sila ay ligtas. Pero hindi. So tayo po mga kapatid ay may makikita pong marami pong katotohanan sa atin pong passage na binasa.
Kasi sa ating talatang binasa, mga kapatid, ay meron po mga quote-unquote, mga totoong Kristiyano na sinasabing parang dinadaya ang sarili. Tumingin sa salamin, pero nung makita niya ang kanyang sarili, tumalikod, wala siyang ginawa. So that means, mga kapatid, meron siyang pandaraya sa kanyang sarili. Meron siyang nakitang pagkakamali, may alam siyang kasalanan, pero hindi niya ito ina-address, hindi niya ito kino-confront, hindi niya dinidil, hindi niya ikinukumpisal, hindi niya tinatalikuran. Kaya nga, sa panahon na ang tao harap na sa Lord, marami yung mapapahiya. Kasi ang Diyos ay nakakabatid sa lahat ng bagay na ginawa ng tao at kung ano talaga ang laman ng puso, kung ano kanya naging buhay nung siya'y nasa lupa pa. Kaya may sinabi ang Biblia in Matthew 7:22-23 that says, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them," Jesus said, God said, "then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers." So tunay nga, mga kapatid, na aside from the unbelieving people, mga taong hindi talaga mananampalataya, hindi pinili ng Diyos, hindi talaga susunod sa kalooban ng Diyos, hindi magiging anak ng Diyos, meron ding mga talagang hindi po sila makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Yun lamang mga anak ng Diyos. At ito ang pagtatatwa na gagawin ng Diyos sa mga taong deceived by the devil at never na talagang naglagak ng personal na pananampalataya sa Panginoon sa kanilang buhay. And of course, sa buhay ng mga mananampalataya, nangyayari din po ang ganun pong maling akala. Ayan. Na akala ng mga mananampalataya, sila ay okay, nakangiti, as if parang walang kailangan na kasi masagana, maraming pera, may mga katagumpayan, at may katalinuhan, merong mga bagay na meron siya o katangian na as if parang that's it, I'm okay, I don't need anything, and so ako ay maayos sa harapan ng Diyos at tiyak sa langit ako mapupunta. Of course, as a true believer, kahit pa sabihin natin na hindi totoo ang kanyang palagay sa kanyang sarili at meron siyang pandaraya, of course, ligtas siya. Pero in the rewarding na ibibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya, base sa kanilang ginawa nung sila'y nasa lupa na ipinaglingkod sa Diyos, tatanggap ng reward, ng crown, ng pagpapala. But to those true believers na nagkaroon po ng self-deception, nagpamaraling okay siya, naglilingkod, pero sa totoo lang hindi, ay parang nasunugan lang. Walang matatanggap na reward sa ating Panginoon. Ligtas, pero walang reward, walang crown na matatanggap mula sa ating Panginoon. So, same with true with believers who think they are spiritual when they are not. Marami po na Kristiyanong ganyan na okay naman ako. Pag kinumusta mo, kumusta ba ang devotion mo, kumusta spiritual life? Okay po, pero hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kumusta ka? Malakas ba ang spirit mo? Kumusta relationship mo kay Lord? Okay naman, pero hindi consistent o quality ang kanyang prayer life. Kumusta ka? May pinagdadaanan ka ba? Nasusunod bang kalooban ng Diyos? Okay lang, pero hindi naman makabuo ng isang buwan sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Parang hindi siya unreliable at hindi mo maaasahan na nandyan palagi, nagpapatuloy at kinakaya ang mga pagsubok ng buhay, and yet nagko-compromise pa nga at times. So, ito po isang katotohanan na importante na malaman ng mga mananampalataya kung siya ba ay truly ligtas, totoong Kristiyano, may tunay na spirituality. At ang tunay na spirituality ay yung personal pagkakilala kay Lord, relationship with God, at nagsisimula yan, yung magandang relationship with God, personal relationship with God, intimate relationship with God sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lahat po tayo
nakakilala sa Panginoon because of the Word of God. Can we say amen? Nung mapakinggan natin ang gospel about the Lord Jesus Christ, at tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon. Parang ang, di ba, sa ating pag-aaral, previously, in 3 Sundays na in series binulay natin, yung James chapter 1, ay kita natin na isa sa nagsilang sa atin para masave tayo, maging Christian tayo, maging believer tayo ay Word of God. Amen? Yung salita ng Diyos na buhay, makapangyarihan, mahimala, ang nagluwal sa atin. At ang salita din ng Diyos, ang sa atin ay nagpalago o magpapalago. Diba? Just like a mother na siya ang nagsilang sa kanyang anak, yung mother din ang magpapalaki, magpapalago, magpapataba sa kanyang anak. Same is true with the Word of God. Ang mga mananampalatayang gaya po natin, sinilang tayo ng Word of God, na born again tayo by the Word of God, at tayo po ay importanteng patuloy na manoris at mapatatag din naman ng salita ng ating Panginoon. At diyan nakasalalay ang isang matama at intimate at personal na harmonious relationship with the Lord sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kanya nga, kapag ka mga tunay na mananampalataya ay nagkaroon na ng kawalan ng gana sa salita ng Diyos. Yung bang kahit na palagi nating naririnig ang salita ng Diyos, sa labas, sa loob ng simbahan, kahit na dumadalo tayo consistently ng Bible studies o nakikinig tayo ng preaching every Sunday, pero kapag ka hindi mo na nauunawaan ng salita ng Diyos, hindi mo na siya nabibigyan ng halaga, hindi na nangungusap ang Diyos sa'yo, there is something wrong. Yung bang, nandito ako pero nagpipreach, pero ang nakikita mo, iba, or hindi mo makatch, hindi mo ma-absorb, hindi mo ma-internalize ang salita ng Diyos, there is a problem. Maybe, sa akin ang problema, pwedeng sa preacher, sa pastor ang problema, pero pwede ring sa'yo ang problema. Kung bakit, hindi mo maunawaan ng salita ng Diyos. And the number one na problema is that kasalanan. Kaya ang relasyon sa Diyos sira, kaya merong nangyayari na kawalan ng understanding, lalo na sa salita ng Panginoon. So, today, i-share ko po sa inyo ang isang topic na pinamagatan ko po na obligations towards the Word of God. Obligations towards Word. Dahil meron po tayo, mga kapatid, na makikita in our passage na mga instructions o kaya ay responsibilities na para sa akin ito'y obligasyon natin bilang mga mananampalataya sa Word of God na naging dahilan para tayo ay maging anak ng Diyos, makakilala sa Panginoon, ma-born again. At ang salita ng Diyos na to na kapag ka atin pong nasunod, na fulfill sa ating buhay, magre-resulta ng an honest walk with God and man. That's how important the Word of God is sa buhay ng mananampalatayang kagaya po natin. So what are the 3 obligations towards God's Word that when fulfilled will result to an honest? Ang una po ay accept the Word of God. Ito po yung una na obligasyon, responsibilidad ng mga mananampalataya towards God's Word. Na kapag ka nasunod, na-fulfill, ay may napakagandang resulta. An honest walk with God and man. Ano po yung una? By accepting the Word of God. Ang tanggapin ang salita ng Diyos sa puso. Pakisabi nga po natin, accept the Word. Tanggapin ang salita. Buksan ng puso, papasukin, internalize, at ito ay isubi sa puso, itanim sa puso. Kasi sa verse 19 to 21, if I may read sa English naman, ito po ang sabi doon. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. So,
ito po ay makikita natin mga kapatid na lubhang napakahalaga. Salita ng Diyos na matanggap natin. Kasi kinumpara po ng Scripture ang Word of God sa isang binhi. Binhi na kailangang maihasik at mahulog, maihasik sa lupa. Sa lupa na mataba. Remember sa parable ng maghahasik, di ba? May naghasik ng binhi, pero iba't ibang klasing lupa ang kinahulugan ng mga binhi. Merong sa lupang matigas, kasi tabi ng karsada. Merong lupang mababaw lang, kasi mabato. Merong lupang crowded, kasi nga may mga siit, may mga dawag, may mga iba't ibang klaseng halaman sa lupa na yon. Pero yung pang-apat na klase ng lupa ay matabang lupa. Na yung binhi, nung mahulog doon, sumibol, lumago, lumaki, at namunga. So yan po ay tinatawag na iba't ibang klaseng puso mayroon ang mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, natataniman ng salita ng Diyos sa puso, pero iba't ibang klaseng lupa o puso, meron ang mga nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang ilan ay mayroong pusong matigas, mababaw na puso, maraming laman ang puso, kaya hindi makasibol ang binhi o salita ng Diyos, pero meron ding fruitful heart. Isang puso na ang walang ibang laman kundi ang Panginoon at salita ng Diyos. Kaya tayo po mga kapatid ay hindi lamang nakakakita ng emphasis sa ating passage, kundi a challenge na all the more magbigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos na hayaan nating pumasok sa ating isip, sa ating puso, matanim, sumibol, mamunga. So ang pagsibol at pamumunga ng salita ng Diyos sa ating puso is by way of kung susundin or i-apply or i-appropriate natin in any situation, any area ng ating buhay, ang salita ng Diyos. So doon po namumunga ang salita ng Diyos. At gaya ng papaya na naisip ko lang naman kanina mga kapatid, di ba? Yung isang buto niyan, di ba? Pag tinanim mo sa tamang lupa, matabang lupa, di ba? So tubo yan, pero wag ka pagka yan lumaki at namunga, mas maraming prutas, di ba? Ang maaani mo. Pero galing lang siya sa isang binhi. Same is true sa atin pong buhay, mga kapatid. Kung tayo ay ipinanganak ng salita ng Diyos, kung ang salita ng Diyos ay atin pong isusubi sa ating mga puso, i-apply, ito po ang very, very innate, common na possible na magiging resulta. Pagbabago sa buhay. Are you with me? Di ba? Pag nabasa mong salita, narinig mo, lagi mo sa puso mo, lalo na pag sinunod mo, magbabago ang buhay mo. Meron kang mga mababago sa sarili mo. May power ang Word of God para i-transform ang puso at buhay ng tao. Gaano man katigas ang puso, gaano man kahirap ang sitwasyon, gaano man kasama, gaano man ka-complicated ang sitwasyon, by the power of the Word of God, marami pong kaya na mahimalang ayusin at baguhin ang salita ng ating Panginoon. Sa pag-uugali, sa pag-iisip, sa mga decision making, sa way of life, sa pagiging mapagkawang gawa, sa pagtulong. Ayan po ay mga marka ng isang taong may salita ng Diyos sa puso at sinusunod ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga aktwal na mga pagmiministeryo, pag-actualize sa utos ng Diyos, at pagmimisyon, pag-witness, pag-share ng Word of God, pananalangin, pagdalo sa gawain ng Panginoon, pagiging supportive, pag-offering sa Diyos ng mga papuri at iba pang mga kaloob, ay mga gawain ng isang taong may salita ng Diyos na pinahalagahan, tinanggap,
isinubi sa puso na parang binhi na sumisibol at higit sa lahat, namumunga. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante ng salita ng Diyos. Kaya wag tayo maging dependent na oo, nagbabasa tayo, oo, tayo dumadalo ng gawain, nakikinig ng preaching. Pero kapag hindi tayo nakakaranas ng paglago in the Word of God, sa ating spiritual lives, sa ating relationship with God, there is something wrong. Kung hindi sa preacher, sa pastor, talagang sa atin ang problema, mga kapatid, di ba? At ang pangunahin talaga, in one word, generally speaking, ay kasalanan. Kasalanan. Kaya importante yung pagkukumpisal sa Diyos ng kasalanan. Paghingi ng tawad, pagtalikod sa kasalanan, pagbabalik loob sa Diyos, pagpapatuloy na masunod ang salita at utos ng Diyos na natanim sa ating mga puso. Are you with me? So that we could continue having an intimate, harmonious, quality relationship and service to our God. Sa atin pong passage, since hindi ko po kayang tapusin yung 3 pong major points natin about obligations natin sa Panginoon, isa lang po. Pero sa ilalim po ng major point natin na to, may 4 po na instructions tayo makikita. Halo po sa ating passage. Na kung atin pong masusunod, salita po ito ng Diyos, utos po ito ng Diyos, pag na-implant sa ating puso at nasunod natin, ay magre-resulta po ito sa magandang kalalagayan natin before God. Magre-resulta po ito sa atin pong kagalakan sa Panginoon, effectiveness sa paglilingkod sa ating Panginoon, kung masusunod natin. Ano po yung una? Kasi sa verse 19, sabi po doon, dapat daw tayo ay quick na sa pakikinig. We have to be quick to hear or swift to listen. Verse 19 sa una pong banghay. So, yan po ay papaalala sa atin sa Romans 10:17 na ang sabi po doon, faith comes through hearing, and hearing by the Word of God. Yan. Kung kanina, nasabi ko po, alam natin, naniniwala tayo, na nung mapakinggan natin ang salita ng Diyos, tayo ay nakakilala sa Kanya. Nung mapakinggan natin ang gospel. So, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos na pinapakinggan. Palagi, hindi lang paglinggo, kundi whenever na meron pong pangangaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong church ay may online preaching ministry. Hindi man nightly, pero ito po ay regular na ginagawa at dapat nating pahalagahan na meron tayong pakinig o tenga sa salita ng ating Panginoon. Salita ng Panginoon na nakapagliligtas ng kaluluwa, nakakapagpatatag ng pananampalataya. So tayo po ay kinumpara ng Biblia na magkaroon ng mabilis na pandinig, pakinig, gaya ng servant sa kanyang master. In Bible times, ang servant ay talagang yan ang hinihintay, yung boses ng kanyang master. Kaya nga pagka ang master nila kumakain or natutulog or may ginagawa, whatever, nasa tabi lang sila, nakatayo. Kundi namamaypay, naghihintay talaga ng utos. Napaka-sensitive, walang ibang pinapakinggan kundi yung boses ng kanyang master, kung anong gusto, kung anong utos, kung ano ang kalagayan, kung ano ang dapat na isilbi sa kanya. Same ito sa ating kapanahunan, since wala naman ng mga slave sa ating kapanahunan, pero sa ating panahon, ang slave ay parang employee na, di ba? Na may employer. So, sino sa atin ang ganyan sa ating bossing, sa ating mga employer, na sinusunod natin yung kanilang, hinihintay natin yung kanilang instruction. Or pagka sila'y nag-utos, immediately we obey. Ayan, pinapahalagahan natin, importante sa atin sa atin yung kanilang boses, yung kanilang utos, at masaya tayo na marinig ang kanilang boses at utos, at masaya tayong sinusunod ito agad-agad. Agad-agad. Same is true sa isang ina na, di ba, attentive niya sa kanyang anak. Kahit siya ay nag-uurong, namamalansya,
nagsasampay, pero ang tenga niya nasa kanyang anak. At pagka narinig niyang umingit, yung kanyang anak umiyak, immediately bibitawan ng lahat. Aatindihin ng anak, ang baby. So tayo, mga kapatid, ay ganyan din inaasahan ng ating Panginoon sa kanyang salita, sa salitaan ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos. That we are quick to listen. Kaya nga daw tayo binigyan ng 2 tenga, pero isa lang na bibig, for us to be able to hear more and not to speak more, to speak less. Amen? Ayan. So, ang ganda nung meron tayong seryoso na tenga sa pakikinig, especially sa salita ng Diyos. Another thing, na instruction ng ating passage, na kapag sinunod natin, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng katatagan, pagpapala sa ating mga puso't buhay. Hindi lang pagka tayo po ay palakinig o mahusay makinig o talagang nagbibigay ng matamang pakikinig, especially sa salita ng Diyos, man din ay kung tayo daw ay slow to speak, mabagal magsalita. Hindi po ito yung parang sino ba yung mabagal magsalita sa radyo nung si Ben David ba? O si Ernie Baron? Parang yung announcer sa basketball, dinidribble na ni Jaworski yung bola. Pinasa kay Philip Ses. Sobrang bagal, Hindi po ganon. Hindi po ganon ang ibig sabihin. Na malumanay kang magsalita, na talagang low tone, hindi naman po. Ang tinutukoy po dito ay yung hindi tayo mabilis magsalita ng masama. Lalo na kung tayo ay galit. Ayan. Diba? Halimbawa, sa confrontation, may narinig tayong hindi maganda. Lalo na kung about us. Anong dapat nating gawin? Immediately ba, raratat? Sobra ka pa nga sa akin. Talaga, diba? Parang ang taas na ng boses, meron pa mga masasamang salita. May mura pa. Diba? So, sabi ng ating passage, slow to speak. Maging mahusay daw tayong makinig kesa sa magsalita. At pag tayo nagsalita, banayad, malumanay, maayos na mga words, at timely na pagsasalita o pagpapaliwanag. Because we have 2 ears and 1 mouth that reminds us to listen more than speak. Pero minsan talagang hindi natin yun maiwasan. Magkaroon tayo ng struggle na magsalita. May mga time nga, aminado tayo talaga na nabibigla tayo, nagiging impulsive tayo sa ating mga salita. Even sa Lord. Kaya nga may mga taong parang dahil sa sobra nila mga dinadanas na mga, hindi ko masabi kung pagsubok, baka sumpa na. Ayun po talagang nasisisi nila, natatanong nila ang Diyos, nako-question nila ang Panginoon. At may mga nasasabi na sila hindi maganda sa Diyos. Pero ang marami, hindi man sinasabihan ng Diyos hysterically ng masasama. Pero sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa salita ng Diyos, nakaplant sa puso at isip, it's the same na nakikipag-argue na tayo sa Panginoon. Are you with me? Catch this, mga kapatid. Baka hindi nga tayo nakikipag-debate kay Lord, nakikipag-argue. Pero kung may alam tayong katotohanan, salita ng Diyos, nasa isip, nasa puso na natin, and we disobey, it's the same as we argue with God, na parang, ito ang tama, Lord, yung gusto kong gawin. At itong gusto mong gawin, pinagagawa mo sa akin, nasa aking puso, nasa aking isip, nauunawaan ko, ayoko. And I'll do my way. I'll do it my way. So it's the same that we argue with God. It's the same as we dishonor God kapag hindi po natin sinunod ang kanyang salita. So sometimes we argue with God, not hysterically, but historically. Ito yung talagang hindi natin malimutan ang mga karanasan nating masasama, masasalimot, hindi magaganda.
At hindi man sa Diyos natin sinasabi yung ating mga hurts, yung ating mga painful experience, pero sa iba, nasasabi natin, naikukwento, at palagi nating nami-meditate, at hindi natin maisa-isang tabi, malimutan, maisuka. So it's the same as we argue with God. Sabi ng scripture on this point, mga kapatid, that we need to be slow to speak is that sabi ng Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. It says there. Pansin nyo ba yon sa ating sarili kapag ang dami na nating sinasakwentuhan? Kaya nga minsan umiiwas tayo dun sa over-fellowship. Yung sobrang fellowship kahit ng mga Kristiyano, dyan minsan nangyayari yung mga salita na hindi na dapat sabihin. Na-observe nyo ba yon sa ating sarili? Kapag kwento tayo ng kwento, salita, di ba? Walang tigil. Lalo na pagka maraming oras na ayun, kung saan-saan na napupunta ang usapan. At lumalabas na sa ating mga labi ang mga hindi na dapat na ating sinasabi. So when words are many, sin is not absent. Sa aming mga preacher, mga pastor, kami talaga ay medyo prone na magkamali ng salita, na masobrahan ng salita, because we used to speak, we used to preach, we used to tell a lot of things sa tao because that's our mandate. Kaya sa aming mga fellowship, kahit mga pastors kami, talagang minsan hindi maiwasan. Dahil sa dami ng pinag-uusapan, pwede na magkamali tayo ng gamit na salita, mga sasabihin, and nakapagpaparumi sa atin po mga puso at espiritu. So, we need to really, parang magkaroon ng control in this area. Pagpipigil sa labi. Bagkus, ang gamitin ay ang tenga, pakikinig, kesa sa pagsasalita. Are you with me? Pangatlo na instruction, na pagka nasunod, ay magbibigay ng matamang relationship with God, ng pagpapala, ng kalakasan, ng katatagan sa ating buhay. Slow to anger, yun po ang sabi. Mabilis daw tayong dapat makinig, maging babagal tayong magsalita, pag-isipan muna, mag-compose muna, at tsaka sabihin ng malumay maayos na pananalita. With love. Pangatlo, slow to anger. Huwag agad-agad, basta-basta magagalit. Kung nakakaramdam ng galit, sikilin, kontrolin, payapain muna, libangin mo muna sarili mo. Okay, lahat ng magagalitin, magsabi ng amen. Uy, ayaw nating umamen, ha? Okay. Pero minsan, di ba, nagiging magagalitin tayo. Ayan. And we repent. We repent. Okay? Si King David, mga kapatid, is a glaring example ng isang tao pong agad-agad na galit, napahamak tuloy. O kaya ay nagkasala sa Diyos. O kaya isang taong nung magalit, bumalik sa kanya ang problema. Okay, na nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang pagkagalit. Kasi sa 2 Samuel chapter 12, yung propeta ng Panginoon dyan, si Nathan, ay may kinwento sa kanya kay King David na pangyayari. Sa buhay ng isang mayaman na nung magkabisita, pinaghanda ng hayop, pinagkatay ng hayop, pero yung hayop na kinatay nung mayaman, galing sa isang mahirap. Na iisa lang talaga ang hayop niya. Ayun, isa lang ang kahayupan niya. At yun pa ang kinatay. Pero siya na mayaman, ang daming hayop. Ang dami niyang kahayupan. Ang kinatay at inihanda sa bisita yung sa mahirap. Immediately, sabi ni King David, dapat mamatay ang tao na yan. Dapat maparusahan yung tao na yan. Hindi dapat mabuhay ang tao na yan. Sabi ni King David, immediately, galit na galit. Ang sabi ni Prophet Nathan, kayo po yun, mahal na hari. Kayo po yung tao na yun na mayaman.
na nagkatay ng hindi niya hayo para ihanda sa kanyang bisita. Because David have sinned against the Lord during that time. Nung kuhanin, para maging asawa ni King David, si Bathsheba. At ipinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. So, it was a story na tumutukoy bilang rebuke kay King David. So, siya agad-agad na... Naalala ko rin si Peter, mga kapatid, nung siya po ay... nung arestuhin si Jesus Christ sa garden sa Gethsemane, di ba? Anong ginawa niya? Sa galit niya, inugot niya ang kanyang espada at tinaga niya yung umaaresto sa Panginoon. Tapyas ang tenga. Tapyas ang tenga. Buntik na siya makapatay. Sabi ng Panginoon, stop. Hindi dapat dumanak ang dugo. At buti na lang, nandun si Lord at miraculously pinagaling ng Panginoon yung tenga ng sundalo na umaaresto sa ating Panginoon. Naalala ko rin si Peter din, nung i-deny niya ang Panginoon, di ba? Naging mabilis siyang magsalita. Hindi ko yan kilala. Di ba? Sa pangatlong pagkakataong tinatwa niya ang Panginoon, nagagalit na nga siya dun sa sa mga tumuturo sa kanyang, kaisa kanila, kilala ka namin. Ikaw yung isa sa mga alagad ni Kristo. Hindi nga ako yun Peter said, galit na siya. At talagang yung kanyang pagsagot ay immediate. Napakabilis niyang magsalita. At mabilis din siyang nagalit nung may umaresto sa ating Panginoon. Hindi niya naalala na ang Panginoon ay nagpaalala na pati una na siya ay aarestuhin at dapat na mamatay sa krus, dapat na makapagbubo ng dugo para sa makasalanan, sa ikaliligtas ng tao. So, tayo po mga kapatid ay so prone sa ganito pong pagsubok sa buhay na tayo po ay makapagsalita ng hindi maganda, agad-agad may galit at sa halip na makinig, nagsasalita agad at tayo po ay maging magagalitin, bunga ng ating galit, tayo po ay mapahamak, magkasala sa atin pong Panginoon. Sa simbahan ng Panginoon, nangyayari din po ito. There are lots of fights, quarrels, na ang dahilan ay salita. Hindi magandang salita. Salitang hindi na pag-isipan, hindi appropriate. Salita na masyadong naging personal at ang dating ay naging painful sa pandinig at puso ng tao. At yung nakarinig, yung napatungkulan, o kaya yung napahagingan, o kaya ay tinumbok nung salita na yon na medyo hindi talaga pinag-pray, hindi appropriate na word, nagdamdam, nasaktan kasi, na-offend, hindi na umattend. Wala na. Nag-backslide na. Nangyayari po ito. Are you with me? Many church fights are result of short temper and hasty word. Dalawang grupo po ito, dalawang klase po na pinagmumulan. Yung nagsalita ng hindi maganda o gumawa ng hindi maganda at yung nagawa ng pagkakasala, guilty man siya o hindi, pero naging maramdamin, naging emotional, naging matampuhin, hindi nagawang magtimpi. Pakisabi nga po natin, pagtitimpi. Okay. Yan po ang ibig sabihin ng temper. Di ba? Napaka-valuable ng temper. Napaka-importante ng temper. Tagalog, pagtitimpi o yung pagkukontrol ng galit. Really, it's so valuable. Sabi nga ng isang commentator, pag nawala sa iyo ang pagtitimpi, isa raw nakakahiyaya na kalagayan sa buhay. Gaano ka-importante ang pagtitimpi? Ang ginamit po ng scripture, mga kapatid, ay bakal. Ang bakal ay tinetemper. Layo, no? Anong kinalaman ng pagtitimpi sa bakal, Pastor Vic? Temper. Kasi yung bakal, para maging matibay, para hindi kalawangin, para hindi pumurol, mabungi,
maputol, mabakle, etc., etc., kung yan ay espada man, kailangan i-temper. Ang tempering ng bakal ay yung mainit na apoy. Isasalang ang bakal sa matinding init sa apoy at paulit-ulit na mamasuhin yan, sasawsaw sa tubig, ite-temper uli, mamasuhin, doon tumitibay ang bakal. Kanya nga may mga espada, itak, gulok na sobrang tibay. Kahit itaga mo sa kapwa bakal, hindi mabubungi, hindi mababali, hindi mapuputol. Why? It is tempered. Same is true with people of God. Na it's so important na tayo ay slow to anger. Amen? Mahaba ang pasensya. May pagtitimpi. Hindi yung nasalitaan tayo hindi maganda, may nakita tayong hindi natin gusto, naging mabilis na tayo sa galit, hindi tayo nagsimba, okay? Hindi natin nagawa magpatawad, umunawa. Are you with me? Temper is so valuable. It is a shame to lose temper. Di ba? Talaga naman talagang pag nawalan ka ng pagtitimpi o control, di ba? Pwede tayong malagay sa isang kahihiyan. The last but not the least, na instruction, if we obey, ay may pagpapalang hatid po sa ating mga buhay. An intimate relationship with God, fruitfulness ang resulta. It is when our heart is prepared. Pag ang ating mga puso ay submissive sa Panginoon. I use the word set. Kasi po, ang ginamit po sa ating passage ay mga agricultural term. Sinabi po sa James 21 na meron pong word na parang seed na implanted. The word implanted ay agricultural term. Tapos gumamit pa si James ng kailangang may bunutin kayo sa inyong mga puso. Bunutin na para bang may siit, dawag, o damong ligaw na kailangang bunutin. Kaya na-realize ko po ang lupa na hinahasikan ng binhi na kapag ka hindi preparado, hindi po sisibulan talaga ng kahit napakainam, napakagandang binhi. Primera klaseng binhi ng palay o ng namumungang kahoy, bungang kahoy, hindi sisibulan. Pagka yung lupa ay hindi preparado, hindi prepared, hindi set up yung lupa. Kaya ang sabi ni James, pull out the weeds. Saan? In your hearts. Para ang atin pong puso ay madali pong magiging palakinig kesa pagsasalita ng mabilis at masama na yung salita o yung madaling magalit. Tanggapin daw natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. The implanted Word of God. Pero paano mangyayari na matatanggap natin ang Word of God sa ating puso, mai-implant sa ating puso kung may laman? May lamang hinanakit, sama ng loob, unforgiveness, kung may lamang pag-iimbot, kung may lamang Diyos-Diyosan. Are you with me? So, James urged the believers, pull it out. Bunutin mo muna para yung salita ng Diyos makapenetrate, matanim, matanggap mo, mapasa iyong puso, at magkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa paanong paraan ginagawa ang pagpupull out ng mga weeds sa puso? It is by way of confession, repentance. Are you with me? This is so important that we admit our sins to God. Ikumpisal, pagsisihan, talikdan. Para ang salita ng Diyos ma-implant sa puso. Pumasok sa puso. Mamunga sa puso ang salita ng Diyos. Mamunga ng pagbabago, ng kalakasan, ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng katwiran, ng pagpapakumbaba, ng pagmamahal. Confession of sin. Diyan natin mamemeditate ang
kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang biyaya ng Diyos, marirecognize natin. Ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, ma-appreciate natin, marirecognize natin. Kahit maraming bagay wala sa atin. Pero kung malaya tayo sa mga weeds sa ating puso, we can be at peace with God. We can be in a good and intimate relationship with God. Acceptable, useful, at may kalakasan even in the midst of trials, temptation, and troubles when we are able to confess and turn from our sin and look unto God and receive His Word sa ating mga puso, and most of all, apply the Word, appropriate the Word in every situation ng ating buhay. So I challenge everyone, mga kapatid, on this topic na napaka-importante sa ating mga buhay. Na ang acrostic word natin is, sino ba nakakuha, nakasunod sa acrostic word natin today? Sa ating topic, OTW. Ano yon? On the way. Sino bang on the way sa atin? On the way. Sa pupuntahan mo, on the way sa panganganak, on the way to obeying God and serving God even more. Na nandito tayo ngayon, ang puso natin, willing na hindi lang tumanggap sa salita ng Diyos, kundi sumunod sa salita ng ating Panginoon. And my challenge is this: be rooted and grounded in the Holy Word of God. Why? Because it saves, it builds, it matures, it protects, it gives wisdom, it gives victories, it gives peace, protection, it gives warning. Kung babasahin natin yung Psalms 119, if I'm not mistaken, 176 times binanggit sa Psalms 119, isang chapter, 176 times binanggit ang Word of God. Sa mga synonyms na precepts, decrees, statutes, commands, ganun po tindi ang emphasis ng Diyos in Psalms 119 about God's Word, about the Word of God. Kaya nga yan po yung napili natin na topic for today. Acrostic topic natin, OTW. Obligation towards Word of God. Anong dapat natin gawin? Be rooted and grounded in the Holy Word of God. Kasi ito lang ang paraan para tayo po ay maligtas spiritually ang tao sa Word of God. Remember, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Kaya ang tao, naliligtas spiritually sa impyerno, mapunta sa langit, pag narinig niya ang gospel, ang Word of God. Ganon din naman ang pananampalataya. Titibay, lalalim, lalawak, magiging mas matatag ang pananampalataya by the Word of God. Diba? Kung ang nagsilang sa atin, as I've said, uulit-ulitin ko, para lang talaga mag-sink in sa atin ang katotohanan ito sa kahalagahan ng Word of God. Sinilang tayo ng ating mga ina rin natin na nag-alaga sa atin. Same is true with the Word of God. Pinanganak tayong muli, na-regenerate, nakaranas tayo ng rebirth, born-again experience, by the gospel, by the Word of God, at salita din ng Diyos ang magpapatatag sa atin. Kaya never, ever minosin natin ang salita ng Diyos. Basahin everyday, pakinggan palagi, at pagka medyo andito ako, nagpipreach, o sino man ang nandito, hindi nyo na maintindihan ang salita ng Diyos kasi ang nakikita nyo, iba-iba. Kasi may problema si pastor, may problema tong katabi ko, may problema ako sa sarili ko. Confess. Amen? Because possibly, kasalanan ang dahilan para hindi ma-implant ang Word of God. Para hindi makapasok. Para hindi maunawaan. We need to evaluate ourselves. Mag-quiet time, mag-pray, manalamin. Kaya nga, kailangan nating basahin ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay parang mirror. Amen? Yun sabi ni James sa ating passage. Na ang taong, nakikinig ng salita ng Diyos,
Oo, tinanggap sa puso. Pero hindi niya pinapamuhay kagaya ng isang taong humarap sa salamin, pero nung makita niya ang kanyang sarili tumalikod. Sino po sa atin ang minsan nang nagbalibag ng salamin kasi nakita mo yung sarili mo? Meron ba? Wala pa. Yung tumalikod. Kita mo? Siguro naranasan natin yan. So parang ganun daw ang totoong Kristiyano, mga totoong Kristiyano na nakinig ng salita ng Diyos, nilagay sa puso, pero hindi sinunod. Kagaya daw sila ng mga taong humarap sa salamin, nung makita ang sarili, nung makita niyang may problema, tumalikod, walang ginawa. Hindi inactualize ang faith, hindi sinunod ang salita ng Diyos, hindi sinunod ang utos ng Panginoon. Kaya nanatili siya sa isang kalagayang hindi maganda. So, we need to not just listen to the Word of God, be rooted and grounded in the Holy Word of God. Because God's Word ay napaka-beneficial. Ang daming hatid na kalakasan. Kaya tayo nakapagpatuloy because of the Word of God. Are you with me? Buhay ang salita ng Diyos na naka-implant sa ating puso. Kaya tayo gumagawa ng mabuti because of the Word of God naka-plant sa ating puso. At sana lagi tayo magabayan ng salita ng ating Panginoon. Salita ng Panginoon makapangyarihan. Amen. Remember, in John 1:1, it says there, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ganon kaimportante ang salita. Sa paglalang ng Diyos sa mundo, by the Word of God. God just spoke the Word. Let there be light. Instantly, lumabas ang lahat. How powerful Word is. At ang sabi doon, and the Word was with God. So parang hindi lang yun letra. Kasi and the Word was with God. Ang salita ay kasama na ng Diyos. Parang personal pronoun siya. Parang pantao yung pantukoy po doon. And the Word was with God. That's the Lord Jesus Christ. At sabi pa doon, sa susunod na talata, and the Word was God. May tinutukoy talaga na salita. Kasama ng Diyos. Sa simula pa'y naroon na at ang salita ay Diyos. Sino yun? Pag bumaba ka ng talata, sa verse 14, John 1:14, it says there, and the Word became flesh. That's the Lord Jesus Christ. So the Word of God and the Lord Jesus Christ is one. Kaya ganun kaimportante ang salita ng Diyos. Ma-implant sa atin. Para ma-implant, tanggalin natin yung mga laman, sama ng loob, hinanakit, okay, mga takot, mga alalahanin, mga kung ano-anong nandyan, para yung plant ay hindi mag-sprout at mamunga o hindi natin masunod at hindi na natin maintindihan at hindi na natin may apply sa ating mga buhay. So we need confession, we need repentance, we need to go back to the basic at yun ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Pahalagahan ng salita ng Diyos. Na pag pinahalagahan natin, it's the same na Diyos na rin ang ating pinahalagahan. The Word and God is one. Let us pray. Tayo po'y tumayo at manalangin. Sa mga may gustong ilapit sa Panginoon, as you stand, as we come to God in prayer, let us humbly come to God. Because we are guilty. Nakakasuway tayo sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Let us confess our sins. For from time to time, we grieve God. Mga panahon na hindi tayo ang hindi si Lord ang nasusunod, kundi tayo. Nakapag-desisyon tayo ng hindi ayon sa kalooban at salita ng Diyos. We need to come to God humbly, faithfully, knowing that our God knows everything. The God who could cleanse us from our unrighteousness, from our sins.
ang Diyos natin na madaling lapitan. The God, source of every good things that we have, source of every good things that we need in this life. Empowerment, wisdom, victories, strong faith, opportunity na hindi lang maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos, kundi kagamit-gamit for His glory. Na may katagumpayang ma-overcome natin mga pagsubok ng buhay. Makalaya tayo sa mga kahinaan natin, bisyo, maling gawi, maling kaisipan, maling desisyon, maling way of life, lifestyle. Because God is all-powerful. God is able to help those who come to Him by faith with a humble heart, with a repentant heart, with submission, with a prepared heart, willing to obey His will, His commandment, His instructions, as an obligation to respond gratefully sa Panginoon dahil namatay siya sa krus para sa atin. Naligtas tayo dahil sa ating Panginoong Hesus. Naging anak tayo ng Diyos dahil sa Kanyang salita. Oh God Almighty, we come to you, Lord. We confess to you our sins, Lord. Nagmalaki po kami sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon. We defied you, Lord. We disobeyed you. Nagkaroon kami ng pride, ng desire sa ibang bagay rather than you, Panginoon. Hindi ka namin nauna. Nag-doubt kami sa inyong salita, utos. Indirectly, nakipag-argue kami sa iyo, Panginoon, by way of our disobedience sa inyong salita. Lord, cleanse us, Lord. Forgive us, Lord. Empower us, Lord. Have mercy on us, Lord. Huwag niyo po kaming hayaang mapahiwalay sa iyo, sa inyong presensya, sa inyong gawain, sa inyong banal na kalooban. For the safest place is in your awesome presence, Lord. In your sovereign will sa aming mga buhay. Sa aming pagsunod sa inyong kalooban at kautusan. There is blessing. You will be glorified. You will be pleased. And you will meet our needs. Lalo na kapag meron kami mga trials, temptations, sufferings, difficulties in life. Makita nyo nawa ang aming mga puso today. Umaamin sa aming sa inyo po. Nagsusumamo. Nagpapasako. Dumidepende sa inyo pong sovereign power, miraculous power, faithfulness sa inyo pong salita at pangako sa inyong mga buhay. That by the power of your Spirit, we can be more than conquerors. We can be pleasing in your sight. Useful for the Master's use. Thank you so much, Lord. Ipinapalain ko pong bawat isang naririto, Panginoon, nalalaman niyo pong kalagayan, laman ng puso, kahilingan sa iyo, struggle, burdens, kahinaan, limitasyon, pinagdadaanan ng mga masisilimot, complicated na sitwasyon ng buhay. I intercede, Lord, in behalf of these people of yours, to please, O God, once again, shower us your blessing. Show us your mercy and grace, O God. Bless us, O Lord, though we are not worthy, for you are worthy, for you are good, for you are faithful. Yan po ang aming pinangahawakan, inaasahan sa iyo, aming dakilang Diyos, na kayo po ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpapala,
Diyos ng kahabagan, kapatawaran, kalakasan, karunungan at katagumpayan. In the light and power of your word, in the power of your spirit, ito po ang aming pinagkakaisang panalangin na may pagsamba, pagdakil at pagluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumati ng biyaya ng Diyos, ngayon at magpakailanman. All this we ask and pray, our most high God, our one, true, and triune God. In Jesus' name we pray. And we say, Amen. 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 Glory, glory, glory to our most high God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like. Minsan pa, Lord God, kung meron kaming pusong matigas, kayo pong bahalang maglambot nito, Panginoon. Kung ang puso namin ay hindi marunong magpatawad, kung meron kami nasaktan, Panginoon, kayo pong bahalang magbago nito. Turuan mo po kaming umintindi ng aming kapwa, Panginoon. Bigyan mo pa kami ng pagmamahal na narapat sa inyo, Panginoon. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Kung paano mo kami minahal, Panginoon, ganun din ang ituro mo sa amin para mahalin ng iba, Panginoon. This is what I pray. You are the Father, Father God. You are the potter, I am the clay. Mold me, use us, mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it Ever true. Change our lives. change my heart, oh God. Let your Holy Spirit lead us